Kawawa daw ang isang tao kapag walang anak kasi walang mag-aalaga pagtanda. Pero mas kawawa pala na pagtanda ng isang tao kahit na sobrang dami niyang anak, kaya lang pinagtulakan kung kanino siya mapunta. 'Di ba? Parang, wow, 10 nga yung anak mo pero kahit isa, wala man lang nais or gustong alagaan ka pagdating ng katandaan. Kaya importante, meron ka talagang sarili mong pera, sarili mong ipon para magagamit mo pagdating ng iyong katandaan. Kasi ang reality, well, sorry for the word, pinagtabuyan or pinagpasapasahan, di ba? Kapag walang pera ang taong matanda na. Pero kapag halimbawang may pera, abay pinag-aagawan, uy, dito naman yan si mami, uy, dito naman yan si mami, uy, dito. Bakit? Kasi may pera eh, di ba? Yan ang reality. Kaya, mas kawawa. Yung marami kang ang anak, kaya lang pagdating naman ng katandaan, wala rin namang nag-aalaga, di ba? Kaya importante, for security purposes mo na lang din, di ba? Meron kang magagamit, hindi ka talaga yung magiging kawawa na manghihingi, di ba? Parang nalilimos ka sa sarili mong mga anak, dapat meron ka talagang ipon para hindi ka masasaktan pagdating ng panahon dahil hindi talaga sure, di ba? Kahit na gaano kabait yung anak mo, pero kung makapangasawa naman yan na hindi ganun ka bait, di ba? Tapos meron din silang sariling problema sa pera, dadagdag ka pa, di ba? So mahirap din. Kaya mas maganda mapaghandaan mo. Meron ka talagang ipon for your healthcare fund para hindi ka manghingi kung kani-kaninong anak na pang-pa-ospital ko, pang-pagamot ko, pambili ko ng medicine, maintenance. Hindi, meron kang sarili mong ipon for your healthcare needs, di ba? Meron kang sariling retirement fund. Gusto mong kumain ng ganito, go, kain ka kasi sarili mong pera yung gagastusin mo, hindi yung pera na kaninong anak mo hihingiin, di ba? So again, maganda may anak, pero maganda din na may ipon ka para sa sarili mo. Kaya nga dito sa IMG, tinuturuan talagang isang tao paano mabuo, paano ba talaga